Sino mag-aakala na ang isang squatter isang basurero walang sariling bahay noon. Nakikipisan. Umuupa. Tumutusok sa may lupa ng may lupa. Nakala mo'y kanya. Ay makapagtatayo ng residence. Wow, parang SM. Anong floor po? Ground floor sa admin po, ma'am. Dito po, yung sa may Oh, ang ganda. Ito po yung status ng ating building, ang Pedro Hill Residences po. Sige, so yung spaces na yan yung tinatawag nating na commercial spaces. And dyan, kumbaga, hindi siya residential. Ano siya? Business spaces siya wherein yung mga investors, kunyari na lang, yung mga sikat na kilala natin ng mga convenience stores, ayoko na magbanggit, di ba? Pwede sila rent here and kumbaga makakakuha sila ng pwesto dito. So, pwede sila una lumapit kay Office of the Mayor, pwede sila dialogo mismo kay Yorme Isko himself para makausap regarding sa may proposal nila. And then pwede rin naman sa may CGSO or City Government Services Office sa may Manila City Hall lang din. Pero at the moment, temporary facilities pa lang siya ng mga contractor natin kasi may mga ongoing repair pa tayo. Actually, meron ng isang sikat na convenience store na lumapit sa amin and na-ocular visit na nila tong lugar na to. Yes, sir. So roughly, nasa 75 square meters yata to kada isa and we have 5 commercial spaces po. Yes, pasok kayo. Bali, we have 5 operational elevators po. Itong right side middle, ano siya? Kumbaga, freight elevator, kumbaga pang mga materyales, mga gumagawa, mga renovation, dyan po dinadaan. Kasi, di ba, may pintura ka, mga ganun. Meron siyang foam para hindi ma-damage yung elevator. The rest is regular passenger elevator. Sa may 5th floor. Medyo konti lang po. Makaway ka naman na. Yung stay more display, no?
Fifth floor kami. Ate Crystal, pakilala ka naman. I'm Crystal Rainbow. So yung flight stewardess natin for today. Hindi basta-basta. May operator ng elevator dito. Parang nasa SM tayo. Yes sir, hindi pwedeng walang operator. Lahat. 24 hours sir ang nag-ooperate. Yes sir, 24/7 po yun. 8th floor po. Thank you po. Okay, so ang Pedro Hill Residences po ay may tatlong amenities. Una is yung function hall natin. Dito papakita ko later. Then pangalawa is yung pool area. Kumbaga, pwede tayo mag-swimming doon and recreational activities. And then yung third is yung fitness room. Sa ngayon, non-operational pa si fitness room kasi may... Wala pang gamit siya. Oo, wala pang gamit. Tsaka may ongoing repairs pa tayo. Ang ginapagamit natin here is yung mismong open area natin dito sa may 5th floor. Okay, dito muna tayo sa may function hall kung saan natin ginaganap yung mga main events natin. Aircon po, meron tayong 4 na aircon, 2.5 horsepower. Ito sir, pantry room natin, kapag may mga events dito, nag-set up yung mga caterers natin. Ito sir, actually, tinatawag nating drip area. Kumbaga, ano yan eh, nag-sip through yung tubig dyan para tama, para hindi rin madulas. Yan parang rubber, ano siya, rubber type. Bali ano siya, naka-slope siya. Ang pinakamalalim doon is, if I'm not mistaken, sagad is 5 feet, kung di ako nagkakamali. Then from here, ito yung pinakamababaw. Merong staircase dyan. Nakaintindi para sa mga bata. For kids. Yes po. Ito, tong maliit na ano na to sir, mostly pambata to kasi mababaw lang. From unit 101 hanggang pag ganun tayo sir, pag ganun. Paikot, pabalik. Interconnected yan sir. Ang taas nito, sir. Yung taas nito. Taas. Ilang floor? 21 floors ang residential and then 22nd floor is the roof deck po.
Yes, sir. Bale, tawag dito kapag sa may hallway natin, yan yung mga smoke detectors. Kumbaga, pag may na-detect na kahit anong usok, kahit maski vape, mag-a-alarm siya. Pag sa may mga kwarto naman, ang tawag naman natin is heat detector naman. Kumbaga, kahit makadetect siya ng usok, which is normal kapag nagluluto, yung pala may ilaw na. Hindi naman mag-a-alarm sa may kwarto kasi heat detector siya. Pag hallway, smoke detector. Kompleto rin po tayo ng mga emergency lights provided ni contractor. Siyempre po, equip din tayo ng mga fire equipment natin if ever magkaroon ng sunog. Fire extinguisher, fire hose, tsaka fire exit, tsaka mga fire alarm. Roughly, sir, nasa approximately 40 square meters, sir, kada kwarto. 40 square meter. Yes, sir. Ay, dito, sir, nasa roughly, ano lang to, 20 lang, sir. Kasi 40 na siya, kabuuan na. Or less than, sir, siguro less than. Itong receiving area ako sa Same size ba? Dito, sir, bedroom. Provided na rin ang slot para sa may air conditioning. Yes, sir. Yes po. Yes, sir. Bedroom 1 and bedroom 2 po. Dalawang kwarto? Yes, sir. Bedroom 1 and bedroom 2. So, silong pala, dalawang kwarto. Maganda po talaga yung pagkakaplano niya. Kumbaga, hiwalay yung kwarto ng parents sa mga anak, ganun. Then may receiving area tayo. Of course, kita-kita nyo naman yung CR na malaki. Ang laki ng CR. Yes. Medyo madumi lang sa ngayon kasi marami nag-visit, pero May shower pa. ito, ongoing repairs lang to, pero sa normal na unit, lahat yan pulido yan. Siyempre po, kung kayo ay titira sa isang prestigious na condo, parang matik na po yan, dapat medyo kumbaga mag-invest din tayo ng gamit para umangat din yung quality of life natin. Diba? Mostly naman ng mga bawat floors, uniform naman, ganito ang itsura ng hallway natin. Pag siya, may nakatarik. Ay, ikaw na naman? Roof deck. Wow, takot tayo guys. Ito na yung ano na yung mas dito. Open po siya to all tenants na may kotse, motor, gano'n. Sa ngayon po, na wala pa tayong clear guidelines, open for every tenant po siya. Pagdating po ng panahon, ipaparenta na po natin. Wala pa, sir. Free to use pa sila dito sa may parking natin.
As of speaking po, meron tayong tatlong amenities dito sa may Pedro Hill. Una is yung pool area. Siyempre, nakita po natin na sa may post ni Yorme, yung swimming pool area na open for tenants siya. Of course, may schedule lang tayo ng operating hours, pero it will be open for the tenants. Then, pangalawa po si function hall, kung saan pwede tayong mag-daos sa mga events, ganon. Basta po makikipag-coordinate sa CGSO and dito sa urban po para makakuha ng schedule. And then ang last amenities po natin is yung fitness room. Pero sa ngayon po is wala pa siyang gamit and may ongoing maintenance pa tayo sa may fitness room. For the application to be an awardee as a unit owner dito sa may Pedro Residences, meron tayong mga requirements na kailangan mapunan. And mas maganda if ang mag-a-assist po sa inyo doon is yung division na talagang kumbaga sila yung nag-entertain ng application, which is Manila City Hall, 5th floor, room 566 po. Hanapin nyo lang po yung Urban Settlements Office and tanong lang po sa may room 566 kung dito pa yung sa may application para sa ipabahay. Hindi ko lang po sure kung mag-open ba sa iba, pero syempre po, priority natin ng mga Manileño. Requirements, sir, meron silang list of requirements na ibibigay sa may City Hall, pero one of the main requirements po bago kayo makapag-apply dito is yung una, salary grade po, dapat salary grade 18 and below. Makikita nyo po sa may internet yun kung how much yung salary grade 18 equivalent. Yun po yung una. Pangalawa po is yung LRA, na dapat po wala kang ibang property, lupa, bahay, in any parts of the Philippines. Kasi po kung meron ka ng bahay o lupa, bakit ka pa mag-apply dito? Parang ganun. Pag nag-apply po tayo, ang application po natin ay nakalagay sa, if I'm not mistaken, long clear plastic envelope. And then, itatabi po yun para pagdating ng raffle date natin. Kumbaga po, katulad ng sabi ni Yorme Isko, ang mga units na ipapamigay niya ay ira-raffle po niya. Kumbaga po, lahat po ng mga nag-apply, kung whether 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, lahat po yun ay tatambyolo or kung whatever methods po ang gagamitin and ina-raffle po ni Yorme. Sa ngayon po, meron tayong total of 299 units. Ano lang naman po, kung ikaw po ay isang Manileño na interesadong magkabahay, magka-unit dito sa mga vertical housing ng ating mahal na mayor, punta lang po kayo ng City Hall, 5th floor, room 566, and apply po kayo. Tanong lang po kayo doon and i-entertain po kayo ng aming opisina po. Yun po. Apply na po kayo. Bali po kasi ang pinaka-area po muna namin ngayon is 5th floor po pababa. Galing swimming pool hanggang dito po sa may ground floor. Kasama po yung second and third court po na parking. Hallway lang po kami sa ngayon, sir. Hallway Opo. Hallway CR. Hallway, tsaka mga pader po, ganun po. Tsaka itong perimeter po, palabas. Tapos Opo. sa garbage disposal, paano ang sistema? Oo. Sila po nagbababa, sir, dito. MRF po. Residence na. Opo. Binababa po nila dito, tapos dadaan po dito yung truck. Kami po yung naglalabas bali dito, tapos hanggang dyan lang po yung tapo namin. So, Pero po ba na kailangan naka-garbage bag? yes po, kailangan nakabalot po yung pagtatapon nila ng basura. Po, anytime po pwede silang magtapon dyan. Opo. Bali kami lang po, madaling araw yung nagtatapon dyan. Iipunin po namin lahat, tapos kami na po yung maglalabas dyan ng madaling araw. Pero yung mga tenant po, anytime po sila magbaba. Opo, ibababa yung basura nila.
yung squatter nakapagpatayo ng pabahay sa kapwa squatter.